Ngayong papalapit na ang Holy Week at school break, tsak na daragsa na naman ang mga magsisiuwian ng probinsya sa mga terminal sa bansa. At kasunod nga ng insidente sa Iloilo International Airport noong Enero, inilunsad ng mga transport agency at officers ngayong Lunes ang non-lethal security response para sa mas ligtas at kontroladong pagresponde sa mga kaguluhan sa transport terminals. Ang balitang A to Z, hatid ni Naomi Almojano. Nagsimula sa karaniwang pag-check ng katawan at bagahe. Hanggang sa namuo ang tensyon mula sa kunwaring pasahero na may dalang matalim na bagay. At nauwi sa pagkontrol ng sitwasyon sa ligtas na paraan. Ganito inilunsad ng Philippine National Police Aviation Security Group at Office for Transportation Security ang bago nitong non-lethal technique o hindi paggamit ng anumang firearms bilang pagresponde sa mga nag-aamok sa transport terminals, partikular na sa airports. We've been contemplating in using batons pero in a crowded area, baka may madamay sa kapapalo. Pwede natin gamitin ng stun gun o kaya yung taser, ano? Pero medyo masakit pa rin yun. So ito muna siguro yung gagamitin namin. And then kung hindi pa rin siya tumigil, perhaps we can use this stun gun or yung taser gun. Metal sticks na may pakurba sa unahan nito ang gagamitin ng mga otoridad para ikontrol ang tensyon imbis na nakasasakit na mga armas. Anila, iwas karahasan at iwas disgrasya ito. Ito'y matapos ang insidente ng barilan sa Iloilo International Airport noong Enero, kung saan binaril ng isang pulis ang isang pasahero na umano'y tumanggi sa inspeksyon at nagtangkang manaksak ng pulis. Nagdulot ito ng panik at takot sa iba pang mga pasaherong naroroon din sa paliparan. Hindi naman natin sinasabing mali yung ginawa ng police, but ang airport kasi at yung mga terminals natin kung saan dumadagsa yung mga mananakay natin. Maraming tao doon and we don't want yung magandang gagawin ng police like yung babarilin niya para ma-stop niya na mag-escalate yung isang bagay, makadamay pa. Nagpakita rin ng senaryo ang mga otoridad kung paano nila kokontrolin kapag may lasing na pasaherong nagsisimula ng gulo. Hango ang security intervention na ito sa ipinatutupad na seguridad ng Japan, Thailand at China ayon sa OTS at PNP AVSE Group. Nasa 10 pares ng metal stick tool ang tinurnover na ng mga otoridad sa Ninoy Aquino International Airport. Nakatakda rin silang magsagawa pa ng test run sa loob ng 1 buwan bago ito sisimulan din sa iba pang mga paliparan, pantalan at iba pang transport terminals. Sinabi rin nila na asahan na sa darating na Holy Week Exodus, makikita na ang mga non-lethal weapons na ito para sa maayos at organisadong pagbiyahe. Inaasahan kasing muling dadagsa ang mga biyaherong magsisiuwian sa kani-kanilang probinsya ngayong Holy Week. Talagang kailangan na meron na rin tayong ganyan. Totoong mga nangyayari yun, yung mga nakita nyo kaninang senaryo. Habang sa ilalim din sa mga pagsasanay ang mga airport police at screening officers para maayos at epektibo nilang magamit ang mga equipment at hindi ito maabuso. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.